Isang ina po ng pamilya Lin ay nahulog sa ganyang kalagayan. Ngayon ay ituturo ko sa iyo ang teknik ng purong yaman ng puso. Sana ay linangin mo ito ng maayos. Huwag mong sirain ang pangalan ng pamilya Lin. Sun Fei, Xu Zihang. Ang kahihiyan ngayon. Babayaran ko ng doble. Lin Fan, saan ka ba nanggaling? Saklolo. Presidente King. Presidente King. Oy. Oy. Anong nangyari dito? Yuyan, Pakawalan mo ako. Gusto kong umuwi. Yuyan, sobra ka nang nakainom at sobra ka nang nag-init. Kung wala ako dito para pakalmahin ka, hindi ka makakaligtas sa gabi. Chinchu, ikaw, gago. Alam mo, ako'y kukunin kita ngayon. Ano bang sinasabi mo? Binibining Ching, ayos ka lang ba? Lakas ng loob mong guluhin ako? Sino ka ba sa tingin mo? Siya ang amo ko. Ano ba ang ginagawa mo? Lumayas ka, ikaw, walang kwentang basura. Ang boses na yon sa isip ko kanina, totoo ba? Ano bang sinasabi mo? Talagang natanggap ko ang pamana ng ninuno. Wala sa inyong aalis ngayon. Bilisan, umalis na tayo, binibining Ching. Hindi kita pakakawalan. Presidente King, ligtas ka na ngayon. Aalis na ako. Saan ka pupunta? Presidente King, Ang init ko. Masama ang pakiramdam ko. Lin, tulungan mo ako. Presidente King, wag. Tulungan mo ako. Nandito si Master Jiang. Master Jiang, ano ang nagdala sa iyo rito? Pumunta ako sa Yunhai ngayon para sa mahalagang gawain. Master Jiang, ano ang utos mo? Hanapin ang taong ito sa lalong madaling panahon. Master Jiang, maaari ko bang itanong kung sino ang binatang ito? Huwag itanong ang hindi dapat. Hanggat mahanap mo siya, tutulungan kita na maging nangungunang pamilya ng Yunhai. Oh, Master Jiang, pakiusap. Ito ay, Ito ang tinapay na ito para sa iyo. siya yan. Posible kaya na noong araw na iyon ikaw ang nagligtas sa akin? Hindi kita bibiguin. Lin Fan, lumabas ka. Lumabas ka rito. Ma'am Ching, ako. Ma'am Ching, huwag kang mag-alala. Ako ng responsibilidad para sa'yo. Responsibilidad? Driver ka lang. Paano ka makakaako ng responsibilidad? Ako. Oy? Ano? Anong nangyari, Ji Ching? Anong nangyari? Ano bang pakialam mo? Ikaw, sabihin mo lang sa akin. Baka matulungan kita na malutas yan. Si Chinchu ay naglalagay ng pressure sa pamilya Ching. Gusto akong pakasalan niya. Kung hindi, kakanselahin niya ang kooperasyon sa pamilya Ching. Kaya mo bang lutasin yan? Isang driver? Susubukan ko. Mayabang ka. Lumayas ka sa paningin ko. Ayoko nang makita ka pa. Lin Fan, sibak ka na. Bumalik ka sa kumpanya. Iimpake mo ang gamit mo at lumayas ka. Ano? Pasensya na, Ji. Ching. May kailangan sa akin ang manager. Kailangan kong bumalik. Umalis ka?
Lin Fan. Manager Lee, Para tanggalin ka. Sa isang salita ko lang, labas ka rito sa wala pang oras. kahit na ang Diyos ng langit mismo ay magpakita ngayon, kailangan mo pa ring bigyan ako ng dahilan. Bibigyan kita ng dahilan. Si Xu Zihang ay pinsan ko. Sinusubukan niyang nakawin ang kasintahan ng kaibigan ko. Karapat dapat ka ba sa kanya? O,
Bago sa Yunhai, gustong matikman ang ganda ng Yunhai. Bata, hindi naman pangit ang hitsura mo. Tara na. Hayop ka. Huwag kang walang utang na loob. Ano bang problema mo? Ang pamilyang Lin mula sa Jingcheng. Hamon ka nilang pigilan sila. Pagod ka na bang mabuhay? So, taga-pamilyang Lin ka sa Jingcheng. Umalis ka kung ayaw mong mamatay. Munting ganda, sasama ka sa akin ngayon. Gusto mo man o hindi. Kahit si Guanyin mismo ang dumating, hindi ka niya maililigtas. Dalhin na siya. Lin Fan, iligtas mo ako. President Wang, gumaling na ang sakit mo. Gayunpaman, huwag mong gawin ng madalas o masasaktan mo ang sarili mo. Miss Lin, talagang magaling ka. Hinahangaan ka ni Wang Tai. President, masamang balita! Si Mrs. Lin ay dinala. Ano? Tumigil ka diyan. Bitawan mo ang asawa ko. Lin Fan, bitawan mo ako. Asawa mo? Bata, nagustuhan ko ang asawa mo. Kukunin ko siya. Kung ayaw mong mamatay, magkunwari kang wala kang nakita. Bata, wala akong pakialam kung sino ka. Pakawalan mo si Mrs. Lin ngayon din. Tapos, putulin mo ang isa mong braso bilang paghingi ng tawad. Galing ako sa pamilyang Lin ng Kabisera, sa ilalim ni Lin Xiao. Ito, ang pamilyang Lin ng Kabisera? Anong problema? Hindi mo na puputulin ang braso ko? Hindi. Ako mga has. Hindi siya mangahas, pero ako gagawin ko. Ha, bata. Isang miyembro ng pamilyang Lin mula sa Kabisera. Ika'y nangangahas namang insulto sa kanila? Gusto mo bang mamatay? Wala akong pakialam kung sino ka. Kung mangahas kang hawakan ng asawa ko, pababayarin kita. Aray, si, tingnan natin. Ay, ang aking binatang Panginoon, hinding-hindi kanya pakakawalan. Bumalik ka at sabihin kay Lin Xiao. Kung may lakas ng loob siya, pwede niya akong puntahan. Tara, na. Patay ka, abangan mo. Mahal, okay ka lang ba? Ginoong Lin, talagang nagkaproblema ka ngayon. President Wang, kung natatakot ka, pwede mo lang ipagkunwaring walang nangyari. Salamat, Ginoong Lin. Pero kung gusto mong tumakas, kaya pa kitang ilabas ng ligtas mula sa Yunhai. Sila ang dapat tumakbo. Ingat ka na lang. Lin Fan, kasalanan ko ito lahat. Baka dapat kang umalis sa Yunhai ng mabilis. Mahal, anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala itong kasalanan mo. Sino mang mang-api sa iyo, hindi ko sila pababayaan ng madali. Pero iyon ang pamilya Lin mula sa Jingcheng at ang panganay nilang anak, si Lin Xiao. Paano mo siya lalabanan? Ang utang na iyon mula noon ay oras na para bayaran. Ikaw ang asawa ko. Para sa iyo, haharap ako sa sinuman. Sino mang mang-api sa iyo, papagbayarin ko sila. Uy, ma. Yuyan, bukas ay kaarawan ni Lola. Ang regalo ng pamilya natin kailangan mong ihanda ng maayos. Siguraduhin na si Ching Yufei ay hindi nakawin ng atensyon. Kung hindi, malalagot ang pamilya natin. Alam ko, ma. Oo, ganyan. Isa-isa lang ang problema. Mahal, iwan mo sa akin ito. Tiyak na pipili ako ng angkop na regalo para kay Lola. Sobra naman ang kumpiyansa. Mayroon ba siyang pambihirang pagkakakilanlan? Ano ba ang iniisip mo, mahal? Tara, pumili tayo ng regalo para kay Lola. Siya. Binatang Panginoon, tinawag mo ako. Ano ang iyong mga utos? May nakakita sa kanya sa Yunhai Hotel. Magsiyasat at ibalik siya pagkatapos ayusin. Oo, Binatang Panginoon. Buhay o patay. Dalhin. Yung hindi na gumagalaw. Oo, nauunawaan ng inyong matandang alipin. Lola, ito ay para sa iyo. Anong ginagawa mo? Para sa kaarawan ni Lola, ibibigay mo sa kanya itong mababang pulseras? May pakialam ka ba kay Lola? Wala kang panlasa. Ito ay mga agilawod na rosaryo. Anong pinagkaiba ng rosaryo at pulseras? Mas maganda ba kung iba ang tawag? At ikaw, Ching Yuyan, ito ang fiancé na pinili mo? Napakadamot niya. Tama. Driver lang siya, kaya naman siya walang pera.
Hindi katulad ng kapatid kong si Han Ao, na mayaman at gwapo. Hoy, Fei Fei, kinukumpara mo si Lin Fan sa akin? Iniinsulto mo ba ako? Pasensya na babe, kasalanan ko. Lin Fan, hindi mo ba sinabi sa akin na maghahanda ka ng regalo na magpapasaya kay Lola? Itong pangit na pulseras lang? Pinigo mo ako. Mahal, ito ay Kinan Aguila Wood na rosaryo, napakamahal. Ang mga taong ito ay hindi naiintindihan. Kunin ang murang pulseras na iyan? Seryoso? Ito ay Kinan Aguila Wood na rosaryo, milyon ang halaga. Ano ang halaga? Halaga ng 10 milyong pera ng impyerno? Ha? Para sa kaarawan ni Lola, nagbigay ka ng isang bagay na halaga ng 10 milyong pera ng impyerno? Ching Yufei, ano ang ginagawa mo? Hindi ko ba pwedeng turuan ng leksyon ang talunan na ito? Hindi. Ayos lang, mahal. Tatandaan ko ito. Huwag nang magsalita. Ikaw, itong asawang talunan, ang kapal ng mukha, hindi siya masasaktan ng suntok. Mas mabuting isipin mo kung paano magpaliwanag kay Lola. Eksakto. Napakahalaga ng kaarawan ni Lola. At dinala mo itong basurang bagay para lokohin si Lola? Wala kang paggalang sa magulang. Mas masahol ka pa sa hayop. Lola, si Lin Fan ay tiyak na hindi sinadyang ihanda ang regalong ito. Siya. Mahal, sinadya ko ito. Ito ay maingat kong inihanda. Shh! Huwag magsalita. Yuyan, narinig mo ba iyon? Ang talunang ito mismo ang umamin. Dahil wala kayong sa akin bilang lola sa inyong mga puso, hindi na kailangan dumalo sa handaan ng kaarawan. Lumabas kayo rito. Manong Ching, bakit ka galit na galit? Manong Ki, pinararangalan mo kami sa iyong pagdating. Pasensya na sa hindi maayos na pagbati. Aling bulag na tanga. Aksayang tanga ang maghagis ng kayamanan na ito sa lupa? Ang sayang nito. Manong Ki, mura lang na pulseras iyan. Manong Cheng, ito ay isang dekalidad na pulseras na gawa sa agarwood para sa pagdarasal. Iisa lang ito sa buong mundo. Iisa lang sa buong mundo. Iyan ay milyon-milyon ang halaga. Milyon-milyon. Ha, kahit may pera, hindi mo ito mabibili. Lola, hindi naman po kami nagsinungaling sa inyo, di ba? Kahit totoo ang mga butil, ang iyong regalo ay hindi pa rin makakapantay sa kay Yufei at Han Ao kung ikukumpara sa kanila. Manong Cheng, ano yan sa kamay mo? Ito? Ito ay mula sa manugang kong lalaki. Regalo sa akin ni Han Ao, isang jade na pangsubo. Alam mo, itong jade, kapag inilagay sa bibig, ang lamig at nagpapasigla ng isip. Sinasabi nila na mas mahal pa ito sa 10 milyon. Lola, si Lin Fan ay isang tagalabas pagkatapos ng lahat. Hindi tulad ng ating Han Ao. Itinuturing niya si Lola na parang pamilya. Maalalahanin ka, naaalala ni Lola. Maalalahanin ang sabi mo. Ang nagbigay sa iyo ng regalong ito ay niloloko ka lang. Pekeng 10 milyon. Hindi man lang umabot sa $2. Elder Ki, bakit mo nasabi iyon? Ang jade na ito ay isang 9-orifice jade. Wala itong halaga. Elder Ching, nasa bibig mo ba talaga ito? Ito ay isang 9-orifice jade? Elder Key, ang 9-orifice jade ba na ito ay dapat ilagay doon sa ibaba? Sabi ko, Elder Ching, nabuhay ka ng dekada? Talaga namang tinatrato ang kayamanan bilang basura at basura bilang kayamanan. Yufei Han Ao, paano niyo ito ipapaliwanag? Lola, ito ay... Ang matandang lalaki na iyon ay dapat isang espiya na inarkila ni Lin Fan, Lola. At pinagdududahan mo ang desisyon ni Master Chi? Manahimik kayong dalawa. Lola? Manahimik ka o lumabas ka. Tama na. Ginang Ching, ang iyong pamilyang Ching ay may ganitong mga inapo. Natatakot ako na ang pundasyon ng iyong pamilyang Ching ay nasa panganib. Ang iyong pagdiriwang ng kaarawan. Wala akong interes na manatili. Alis na ako. Master Chi, uminom ka muna ng tsaa bago ka umalis. Lin Fan, saan mo nakuha ang mga kuwintas na iyan? Mahal, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Totoo naman, okay. Lin Fan, ang considerate mo naman. Halika rito at umupo ka sa tabi ni Lola. Lin Fan, itong walang kwentang basura ay hindi karapat dapat umupo rito. Master Chin, hindi ko talaga inaasahan na ikaw mismo ang darating
upang ipagdiwang ang aking kaarawan. Ha, kaarawan. Matandang ginang, may sasabihin ako sa iyo. Kung hindi mo ibibigay sa akin si Yuyan ngayon, gagawin kong libing ang iyong kaarawan. Master Chin, ang usapin tungkol kay Yuyan ay pinagpasyahan ni President Wang. Wala akong karapatan sa usaping iyan. Anong kinalaman yan sa akin? Si Yuyan lang ang gusto ko. Lola, paano kung ipakasal natin si Ching Yuyan kay Ginoong Chin? Dahil pinoprotektahan tayo ni Ginoong Chin, si Pangulong Wang ay hindi maglalakas loob gumawa ng anuman sa atin. Sino ang nagsabing papakasalan ko siya? Ngayon, gagawin kitang isang alipin ng pamilya Chin. Gusto ng iyong pamilya Ching na ipakasal siya sa akin. Hindi siya karapat-dapat. King Yuyan, narinig mo ba ang sinabi ni Ginoong Chin? Bakit hindi ka pumayag? Gusto mo bang ang kaarawan ni Lola ay maging isang libing? Bakit hindi ka makatuwiran? Ikaw. Siya, si Chinchu. Hindi siya karapat-dapat na magkaroon ng plano sa asawa ko. Lin Fan, walang lugar para sa isang talunan na tulad mo magsalita. Umalis ka dito. Lin Fan, naglakas loob ka bang saktan ako? Ikaw, Tinutulungan mo ang mga tagalabas na magplano laban sa asawa ko. Ang saktan ka ay pinakamababa kong magagawa. Katatapos ko lang ayusin ang score sa iyo, ngayon binabayaran ko na. Ha, si Lin Fan. Ang talunang ito, naglalakas loob na maging mayabang. Ngayon, determinado ako na makuha ang iyong asawa. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Sige, gusto kong makita kung anong kakayahan ang mayroon ka. Hindi mo pa alam ang aking mga kakayahan, hindi ba? Mahal na ginang. Ang 100 million na utang ng iyong pamilya Ching. Naaalala mo pa, tama ba? Chin Xiao, huwag mong putulin ang pondo ng pamilya Ching. Kung putulin o hindi ang utang, ay nasa akin. Ngayon, siguradong matatapos ang pamilya Ching ay matatapos. Walang kwenta kang tao. Paano mo nagawang saktan si Chin Xiao? Humingi ka ng tawad kay Chin Xiao ngayon. Gusto mo na ngayong humingi ng tawad? Huli na! Wawasakin ko ang pamilya Ching. Ang lakas ng loob mo. Sino ang mangahas na sirain si Fan Xiao? Sino bang nag-utos sa'yo magsalita, ha? Si Lin Fu ng pamilya Lin sa Jingcheng. Pamilya Lin? Sa Jingcheng? Lin Fu? Si Lin Fu ay nagbibigay galang kay Master Lin Fan. Lin Fan? Ikaw ba talaga ang nawawalang binata ng pamilya Lin? Sinabi ko na sa'yo dati, hindi ka lang naniwala sa akin. Oh, Master Fan, hindi ko alam ang pagkakakilanlan mo dati. Mangyaring maging mapagbigay. Bulag ako at hindi nakilala ang iyong kadakilaan. Humihingi ako ng tawad. Maawa ka sa akin. Oh, Bayaw, subukan lang namin dati. Mahal mo pala talaga ang kapatid ko. Oo, bayaw. Laging naniniwala ako sa'yo. Palagi kong iniisip na ikaw ang pinakamahusay. Matagal ko nang nakita na si Xiao Fan ay hindi ordinaryong tao. Kung hindi, dahil lang sa salita ni President Wang, paano ko ibibigay si Yuyan sa'yo? Mukhang ang aking paghuhusga sa tao ay tumpak pa rin. Lin Fu, Opo, ano ang pakay mo rito ngayon? sana si binatang Lin Fan ay ibibigay ang pure young ancient jade. Paano kung hindi? Huwag kang magalit kung bastusin kita. Ji Lin Fu, naparito ka para kunin ang kayamanan. Akala mo ba pupunta ako para sumunod sa'yo? Hehehe. Lin Fan, ngayon, hindi ko na kailangang kumilos. Para ka ng patay. Ito ay usapin ng inyong pamilya. Kayanin mo ito. Hindi ako makikialam. Sa lahat, aalis na ako. Oy, akala ko tinanggap ka ng pamilyang Lin, pero mukhang hindi. At tinawag pa kita na bayaw, nakakadiri. Akala mo ang pheasant ay naging phoenix. Ngayon hindi ka naman lang maging pheasant. Buti na lang, ipinagkasundo lang namin si Yuyan sa kanya, hindi namin siya pinakasal. Kung hindi, ito ay magiging sakuna para sa aming pamilyang Ching. Kayong dalawa? Lin Fan, ibigay ninyo o hindi? Depende sa kung ano ang meron ka. Kung ganoon, wag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Huwag saktan si Lin Fan. Pakiusap, pakawalan mo siya, okay? Basta't pakawalan mo siya, papayag ako sa anumang kondisyon. Anumang kondisyon, papayag ka? Kahit ano. Mabuti. Sa totoo lang, ang panganay naming anak, si Lin Xiao, ay matagal nang gustong anyayahan si Miss Yuyan para makipag-usap. Kung papayag ka, baka isaalang-alang ko na hayaan siyang mabuhay ng 3 araw pa. Sige, pumayag ako. Hindi ako pumapayag. Mahal, kaya ko ito. Tumahimik ka. Ha. Isang talunan na nabubuhay sa babae. Buti na lang, wala ka na sa angka naming Lin. Kung hindi, nahiya ka sana sa pamilya Lin. Lin Fu,
Matagumpay mo akong nagalit. Lin Fan, umalis ka na. Umalis ka agad sa Yunhai. Mahal? Hindi ako aalis ng Yunhai. Kaya ko to. Hintayin mo ako. Ching Yuyan, nakikita mo ba yan? Ang ilang tao ay nagpapanggap na tapat, pero ang katawan nila ang nagsasabi ng totoo. Sinasabing hindi sila aalis, tumatakbo sila ng mas mabilis kaysa sa mga kuneho. Talunan lang. Bakit siya mananatili? Naghihintay na mamatay. Yuyan, sa totoo lang, kapag inisip mo, hindi naman masama. Kung papakasalan mo si Young Master Lin, magiging bahagi ka ng pamilya Lin. Baka ang ating pamilya Ching ay makikinabang din ng kaunti. Young Master, Nakuha ang Pure Yang Ancient Jade. ipapakita ito ni Lin Fan sa loob ng 3 araw. Bakit maghihintay ng 3 araw? Bale, Young Master, ganito kasi. Gamit ang numero 1 kagandahan ng Yunhai upang hayaan si Lin Fan na mabuhay ng 3 araw pa ay sulit. Lin Fan, noong araw, pinatay ng aking ama ang iyong ama para makuha ang posisyon bilang pinuno ng pamilya Lin. Ngayon ako, si Lin Xiao, ay matutulog kasama ang iyong asawa. Hahaha. Maghanda. Pupunta tayo sa pamilya Lin. Ginoong Lin Xiao. Hinihiling ko po na patawarin ni Ji Lin Fu, si Lin Fan. Sa palagay ko, posible nang palayain siya. Paano ito? Inumin mo itong baso ng alak at hayaan mong makita ko ang iyong katapatan. Hanggat pinatawad ni Ji Lin Xiao si Lin Fan, inumin ko ito. Iyon, walang problema. Ginoong Lin Xiao. Itong alak mo? Narinig ko na. Hindi ka pa nahawakan ng kahit sinong lalaki. Nag-aalala na baka hindi ka sapat na mabangis sa kama, kaya ako nagdagdag ng isang bagay sa alak. Sa ganitong paraan, maaari mo akong mapagsilbihan ng maayos, Ginoo. Ikaw. Lin Xiao. Hawakan ang asawa ko at patay ka. Lin Fan, baliw ka. Galing ako sa angkan ng Lin ng Kabisera, ang susunod na pinuno ng angkan. Ikaw, isang pinalayas na anak ng angkan ng Lin. Maglakas loob kang manuntok sa akin. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ang alam ko lang ay naglakas loob kang hawakan ang asawa ko. Babayaran mo ito. Lin Fan, maglakas loob kang manginsulto sa angkan ng Lin? Hindi lang ang angkan ng Lin, kahit si Fubo ay makakapatay sa iyo. Mga bantay. Tigilan mo ang pagsigaw. Iniinsulto mo ang batang ginang. Sa tingin mo ba makakapunta pa siya, Ginoong Lin? Ikaw, pinatay mo si Fubo. Lin Xiao, hindi kita papatayin ngayon. Hindi ibig sabihin na hindi ako maglakas loob. Gusto ko lang na bumalik ka at maghatid ng mensahe sa angkan ng Lin. Sabihin sa kanila na hindi magtatagal, ako mismo ay babalik. At kukunin muli ang lahat ng pag-aari ko. Lin Fan, maglakas loob kang manginsulto sa angkan ng Lin? Patay ka. Umalis ka. Mahal. Nandito ako. Hindi ko hahayaang mang-api ang sino man sa iyo. Tita, ano ang ginagawa mo rito? Ano sa tingin mo ang dahilan ko rito? Ano ang ginawa mo kay Yuyan? Hindi ba dapat siya ay kasama ni Ginoong Lin Xiao? Ma'am, anong ibig mong sabihin? Si Yuyan ang asawa ko. Paano ko hahayaang siya makasama ang brutong si Lin Xiao? Basura kang tao. Wala kang magawa ng tama. Puro gulo lang. Sinira mo ang plano ko. Umalis ka sa paningin ko. Anong tapang mong hawakan ng anak ko? Ma'am, si Yuyan, siya. Sinabi ko nang umalis ka. Hindi mo ba ako narinig? Sige, ma'am, aalis na ako. Pakiusap, alagaan mong mabuti si Yuyan. Umalis ka. Nanay? Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Lin Fan? Akala ko siya iyon. Anong tapang mong tanungin ako? Kung hindi ako dumating, masisira ka ng walang kwentang si Lin Fan. Hahalayin ka niya. Nanay, anong sinasabi mo? Ang brutong si Lin Fan ay naglagay ng isang bagay sa inumin mo. Alam mo ba iyon? Si Lin Xiao ang nagbigay sa akin ng inumin. Hindi si Lin Fan. Iniligtas niya ako. Talagang iyong bruto iyon. Sinira niya ang plano ko. Anong plano?
Isipin mo, kung ikaw ay kasama ni Master Lin Xiao, ang pamilya Qing ay magkakaugnay sa pamilya Lin at iyon ang pamilya Lin mula sa kabisera. Ang brutong iyon, sinira ang plano ko, galit na galit ako. Nanay, sobra ka bang nahuhumaling sa kita na wala kang pakialam sa akin? Ano ba ang silbi ng pag-aalala ko sa iyo? Pwede bang gastusin na parang pera? Gusto ko lang ng pera, mga villa at mansyon. Hindi, hanapin mo si Master Lin Xiao ngayon din. Kumusta? Ano? Biglang pinutol ng bangko ang ating loan. Pupunta ako agad. Si Lin Fan na ito, talagang nakakainis. Lola, bakit biglang pinutol ng bangko ang ating loan? Qing Yuyan, hindi ba dapat ikaw ang tanungin namin? Anong kinalaman ko diyan? Mula nung naging ang pangkalahatang tagapamahala, ang pamilyang Qing ay palaging may problema. At ikaw at yang walang kwentang si Lin Fan, pagkatapos ninyong magsama. Lalong lumala ang mga bagay. Ang pagputol ng bangko ng ating loan ay negosyo ng bangko. Paano ninyo kami masisisi? Yang walang kwentang asawa mo, si Lin Fan, kung siya ay mas mahusay, sana ba pinutol ng bangko ang ating loan? Tama si Fei Fei. Yang anak mong sira ay nagdadala lang ng gulo sa pamilyang Qing natin. Ngayon, si Young Master Qin ay mas mahusay. Dahil alam na pinutol ang ating loan, binili niya ang ating kumpanya. Lola, handa si Chinchu na tulungan tayo. Si Mr. Chin ay nagbabalak na bilhin tayo sa kalahating presyo. Hindi, masyadong mahal iyan. Lola, huwag kang mag-alala. Talagang aasikasuhin ko ang bagay na ito. Paano mo ito lulutasin? Gamit ang bibig mo? Ah, tama. Hindi ba dapat kasama mo si Young Master Lin Xiao? Pumunta ka at magmakaawa kay Young Master Lin Xiao. Sana maalala niya ang inyong nakaraang pag-iibigan. Baka tulungan ka niya. Hindi ako kasama ni Lin Xiao. Si Lin Fan ang nagligtas sa akin. Iniligtas ka? Sinira niya ang pagkakataon mo. Kung hindi ka sasama kay Young Master Lin Xiao, gusto mo bang ang pamilya Qing natin mamatay kasama mo? Si Young Master Lin ay may negosyo at bumalik sa kabisera. Si Young Master Lin Xiao ay hindi tayo aabalahin sa ngayon. Ngunit ang problema ng kumpanya natin, kailangan pa ring malutas. Dahil hindi mo nakasama si Young Master Lin Xiao, bakit hindi ka pumunta at samahan si Mr. Chin? Baka, kung masaya siya, bibilhin niya ang kumpanya natin sa buong halaga, hindi ba? Tumahimik ka. Kung si Chinchu ay mangahas na manligaw sa asawa ko, iyon ang oras na mawawala ang pamilya Chin. Walang kwenta kang bagay. Paano ka nangahas bumalik? Kung hindi dahil sa pakikialam mo, hindi pa tayo ganoon kadesperado. Lola, paano mo nasasabi yan? Sa paningin mo, si Yuyan ba ay hindi kasing halaga ng pera? Wala na akong pakialam doon. Ang pinapahalagahan ko ngayon ay pera lang. Pera? Naiintindihan mo ba? Sa halip na hayaan kang matulog sa kanya na isang talunan, mas mabuti pang hayaan si Ginoong Lin Xiao na makipagtalik sa kanya. Kahit si Ginoong Chin ay pwede na. Sige, gusto mo ng pera, di ba? Magkano ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Ikaw na walang kwenta, tumahimik ka. King Yuyan, binibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo malutas ang problema, ang posisyon mo bilang pangkalahatang tagapamahala, huwag mo nang panatilihin. Hindi na kailangan ng 3 araw. 1 araw ay sapat na. Lin Fan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Mahal, may pera na ako ngayon. Yuyan, tingnan mo siya, tingnan. Ang lalaking pinakasalan mo, hindi lang siya walang silbi, wala man lang siyang plano kapag nagyayabang siya. Lin Fan, kung malulutas mo ito sa 1 araw, ako, Qing Yufei, ay kukunin ang apelido mo. Sige, hinihintay kita. Lin Fan, hindi ako humihingi ng tulong mo. Pero wag mo akong gawan ng problema. Okay? Hindi ito oras ng pagyayabang. Alam mo? Mahal, hindi ako nagyayabang. May pera talaga ako, tingnan mo. Kalimutan mo na. Kailangan kong pumunta sa bangko mismo at tingnan. Anong nangyayari? Mahal, ang loan ng pamilya Qing ay pinutol. Dapat ay si Chinchu ang gumagawa ng gulo sa likod. Kahit pumunta ka ngayon sa tagapamahala ng bangko, walang silbi. Dahil si Chinchu ay handang tumulong sa atin ng pera, kailangan kong subukan pa rin. President Zhou, ang loan ng pamilya Qing, bakit biglang pinutol? Miss Ching, si Mr. Chin ang nag-utos. Kaya ginawa namin ito. Ngayon, hindi lang pinutol ng bangko namin ang loan mo.
kundi sa buong lungsod ng Yunhai. Walang bangko ang maglalakas loob na magpautang sa iyo. Kaya siya pala. Tama? Ako iyon. Mr. Chen, pinararangalan mo kami sa iyong presensya. Pasok, pasok, pakiusap, pakiusap. Chinchu, ano ba talaga ang gusto mo? Ching Yuyan, kailangan ko pa bang magsalita ng higit pa? Kung ayaw mong ang pamilya Ching mo na kumpanya ay mabangkarote, umakyat ka na lang sa kama ko ng masunurin. Naiintindihan ko. Mr. Ching, tingnan mo dito. Itong si Mr. Chin ay napakahusay. Ano pa ang ikinadidismaya mo? Hindi ba siya mas mahusay kaysa sa walang kwentang asawa mo? Mas malakas, di ba? Kahit kanino ka matulog, pareho lang. Bakit mo hahayaan ang basurang ito na makinabang ng wala lang, di ba? Ikaw na basura, naglakas loob kang tamaan ako, papatayin kita. Kung gusto mo pa na magpatuloy bilang presidente ng bangko, ay umasta ka ng maayos. Ito ay ang Supreme Black Gold Card. Ito. Mr. Lin, nabulag ako kanina. Nabulag ako. Pakiusap, hayaan na natin ang nakaraan. Huwag ka nang makialam sa hamak na tulad ko. Mayroon lamang 3 na mga black gold card na ito. Peke ang kanya. Mr. Chin, ang Supreme Black Gold Card ay may natatanging anti-counterfeiting mark. Hindi ito maaaring peke. Lin Fan, paano mo nakuha ang ganitong uri ng Supreme Black Gold Card? Ito, ako. Kahit totoo, ano naman? Lin Fan, sasabihin ko sa'yo, sa buong Yunhai, kung wala ang pahintulot ko, hindi ka makakapaglabas ng pera kahit 1 sentimo mula sa bangko. Zhou Ming, lakas loob mo bang maglabas ng pera para sa kanya? Ako. Wala akong lakas ng loob. Narinig mo ba yan, Ching Yuyan? Ang magagawa mo ngayon ay aliwin mo ako. Chinchu, kasuklam-suklam ka. Ano kung ganoon? Kakagatin mo ba ako? Ikaw. Sasabihin ko sa'yo ang maliit mong lakas itabi mo para sa kama na lang. Mas masaya yun. Kinchu, kung muli mong aalipustahin ang asawa ko, pipilain kita. Lakas loob mo bang saktan ako? Papatayin kita ngayon? Mr. Chen, si Lin Fan ay napikon lang. Pwede bang wag mo na lang seryosohin? King Yuyan, nakikiusap ka para sa isang talunan? Papatayin ko si Lin Fan. Gagawin kong bangkarota ang pamilya mong Ching at ang kumpanya mo. Pipilitin kitang lumuhod at magmakaawa para makipaglaro sa akin. Gagawin kong bangkarota ang pamilya mong Chin ngayon din. Mayroon kang 10 minuto para burahin ang pamilya Chin mula sa Yunhai. Hoy, Ji Ching. Sabi niya gusto niyang ang pamilya Chin mo burahin mula sa Yunhai. Isang talunan na tulad niya ang nagsabi niyan at naniniwala ka sa kanya. Siya? Karapat-dapat ba siya? May pera ba ang black card niya? Hindi pa namin alam iyan. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Ji, Chin, maging mapagbigay po kayo. Patawarin na lang siya minsan. Kumilos siya dahil sa impulso. Hayaan ninyo akong humingi ng tawad para sa kanya. Sige? See? Lumuhod ka at dilaan ang sapatos ko ng malinis. Pagkatapos, isasaalang-alang kong iligtas ang buhay niya. Ano sa palagay mo? Mahal. Kumusta? Ano? Paano na ba ang pamilya Chin natin na bangkarota? Ito. G. Lin, magkano ang gusto mong i-withdraw? Ako na ang bahala para sa iyo ng personal. Mahal, magkano ang gusto mong i-withdraw? Magkano ang laman ng card na ito? Ang card na ito ay dapat may mga 10 bilyon. Kung hindi sapat iyan, papagawa na lang ako ng transfer sa iba. Lalaban ako sa iyo. Saan galing ang baliw na asong iyan? Paano kang nangahas na walang galang kay Mr. Lin? Palayasin itong baliw na aso. Ikaw. Lola, sa totoo lang, alam nating lahat. Sa pagkakataong ito, si Chin Chu ang gumawa. Habol niya si Ching Yuyan. Hayaan na lang siya. Sumama kay Mr. Chin, di ba okay? Masyadong matigas ang ulo ni Yuyan. Mahirap ayusin ang mga bagay kung hindi siya ipaalam. Paano siya susuko? Tama si Lola. Kailangan pa nating gawin si Ching Yuyan. Unang mapagtanto ang kapangyarihan ni Mr. Chin. At pagkatapos ay paglingkuran niya ng mabuti si Mr. Chin. Sa ganoong paraan, makikinabang ang pamilya Ching natin. Paano naman mangyayari iyon? Anong problema, mahal? Bakit ang dami mong dibdib? Nabangkarote na ang pamilya Chin. Ano? Nabangkarote ang pamilya Chin?
At hindi iyon ang pinakanakakagulat na balita. Ang pinakanakakagulat ay, ang may-ari ng Supreme Black Card, nag-withdraw ng 500 milyon na cash. Si Joe Ming, presidente ng Yunhai Bank, personal na humawak. Sino itong bilyonaryo? Kailangan nating pagbigyan si Yuyan na makahanap ng pagkakataon upang makilala siya. Ako ito. Tinatawag mo ang sarili mong tycoon? Mula ulo hanggang paa? Mayroon ka bang kahit 100 piso? Bakit kayo bumalik? Tapos na kami. Kaya natural lang na bumalik kami. Lin Fan, ikaw, walang kwentang basura. Nagyayabang ay lalong lumalakas. Sinabi mo lang na ikaw ang tycoon na nag-withdraw ng 500 milyon. Mayroon ka bang patunay? Mapapatunayan ko ito. Yuyan, kung gusto ni Linfan na magloko, sige, pero sumasama ka sa kanya? Sinusubukan mo ba akong mabaliw? Lola, sinasabi ko ang totoo. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Tama na. Ayaw kong marinig ang iyong kalokohan. Lumabas ka. Lola, At ang posisyon ng General Manager ng King Corporation ay mapupunta kay Yufei. Lola, Lumabas ka. Humph. President Joe, ano ang nagdala sa iyo rito? Well, hindi ba ako maaaring bumisita sa pamilya Ching? Oh, hindi. Hindi. President Joe, pinagpala ang aming munting tahanan ng iyong presensya. Ang aming tahanan ay tunay na pinarangalan. Sip-sip, matandang babae. Ikaw pumunta ka sa ibang lugar para magpalamig. President Joe, taga-pamilyahan ako ng Yunhai. Anong pamilyahan? Anong ginagawa mo rito? Paano mo nagawang kausapin si President Joe ng ganyan? Oy, Mr. Lin, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Kailangan ko bang turuan mo ako? Mr. Lin, noong huling beses, umalis ka ng nagmamadali. Ang premium na black card na iniwan mo sa bahay ko. Mula ngayon, kahit anong kailangan mo, ipaalam mo lang sa akin. Sige, pwede ka nang umalis. Si. Mahal, umalis na rin tayo. Sandali lang. Lola, may iba ka pa bang sasabihin? Mahal kong manugang. Mali ang pagkakaintindi mo. Nagbibiro lang si Lola sa iyo. Paano naman kita mapapalayas? Tama, nagbibiro lang kami. Paano ka namin palalayasin? Kumalma ka. Yung posisyon ng asawa ko bilang pangkalahatang tagapamahala. Sa kakayahan ni Yuyan, ang pagiging pangkalahatang tagapamahala ay hindi sapat. Mula ngayon, si Yuyan ang magiging CEO ng kumpanya ng pamilya Ching bilang Chief Executive Officer. Lola, Tumahimik ka. Mula ngayon, ikaw ang magiging assistant ni Yuyan. Ano? Ching Yufei, naasikaso na namin ang usapin sa pera. Hindi mo ba kailangang tuparin ang pangako mong gagamitin ang apelido ko? Lin Fan, pagkatapos ng lahat, pinsan ko si Yufei. Paano kung hayaan na lang natin? Sige, kung ano ang sabi ng asawa ko. Tisk. Tatay, nandito ka pala. Bababalik na lang ako para umamin. Wala kang silbi. Hindi mo man lang kayanin ang simpleng bagay na ito. Anong silbi mo sa pamilyang Lin? Tatay, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Kaya ko ito. Sigurado ako. Tandaan mo, ito na ang huling pagkakataon na ibinibigay ko sa iyo. Kung may magkamali muli, ang iyong posisyon bilang binatang tagapagmana ng pamilyang Lin ay kailangang isuko. Tiyak na hindi na ako mabibigo. Siya nga pala, tatay, pumunta ka sa Yunhai para personal na harapin si Lin Fan? Haha, si Lin Fan ay isa lang itinapon na piyesa. Hindi karapat-dapat na personal akong makialam. Sa pagkakataong ito, pumunta ako upang personal na makipagkita sa Panginoong Dragon. Darating pala ang Panginoong Dragon sa Yunhai? Ang pamilya nating Lin ay nais makisama sa Panginoong Dragon. Kung gayon, ang lakas ng ating pamilya ay lalo pang uunlad. Mag-focus ka sa sarili mong gawain. Tungkol naman sa Panginoong Dragon, may sarili akong mga kaayusan. Ginoong Shu, nakapagdesisyon na ba kayo? Si Lin Fan ang nagdulot ng kapahamakan sa pamilyang Shu at pinaalis ako sa West Africa na napakasamang lugar. Ginoong Lin, kung hindi dahil sa tulong ninyo, baka hindi na ako nakalabas. Babayaran ko ang batang si Lin Fan. Dugo para sa dugo. Ito ay walang kabuluhan. Ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan. Pero kailangan mong tiyakin na walang butas. Dahil maraming eksperto mula sa pamilya Lin ang tumutulong sa akin, tiyak kong mahuhuli ang ina ni Lin Fan. Pagkatapos, mag-aalangan si Lin Fan na kumilos at nasa ating awa na siya. Masyadong bata si Lin Fan para sa akin. Susihang. Sa pagkakataong ito, ang paghuli sa ina ni Lin Fan ang iyong tiket sa loob. Kung mabigo ka, alam mo ang ibig sabihin noon.
Young Master Lin, makatitiyak ka, walang paraan na mabibigo ako ngayon. Siya nga pala, ang babaeng iyon, si Qing Yuyan. Dapat ko bang utusan ang isang tao? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol diyan. Ako na ang bahala sa kanya. Ipakilala sa kanya ang mga kahihinatnan ng pagsuway sa aking kalooban. Ano ang mangyayari? Lin Fan, medyo kinakabahan ako. Kukuha lang ng marriage certificate, walang dapat ikabahala. Pagkatapos nating makuha ang certificate, dapat ba kitang tawaging asawa? Hindi lang basta pagtawag sa akin ng asawa ang gusto mo. Gusto mo rin ng halik, yakap, at buhatin ka. Ay, tumigil ka nga. Ano bang sinasabi mo? May tawag sa telepono. Binata, may problema. Kinuha ang nanay mo. Ano? Sino ang gumawa? Iniimbestigahan pa. Lin Fan, may nangyari ba? Mahal, kinuha ang nanay ko. Babalik tayo ibang araw para kunin ang marriage certificate. Sige, mauna ka na at asikasuhin mo. Sa iyo ako, hindi ako aalis kahit saan. Lin Fan, tagal na hindi nagkita. Xu Zihang, naglakas loob ka bang bumalik? Pero sasabihin ko sa iyo, wala akong oras para makipaglaro sa iyo. Ayaw mong malaman kung ano ang pinagdadaanan ng nanay mo. Ngayon, Xu Zihang, kinuha mo ang nanay ko. sino pa ba kung hindi ako ang gumawa? Xu Zihang, sasabihin ko sa iyo. Kung maglakas loob kang saktan ang nanay ko, hindi lang basta pagpapadala sa iyo sa West Africa, ang simple. Kung ayaw mong saktan ang iyong minamahal na, nanay, pumunta ka sa libingan ng tatay mo nang mabilis, hihintayin kita. Nan, Itong babae mula sa pamilya Lin ay talagang hindi basta-basta. Ang bata-bata pa niya. Sayang. Na noong huling pagkakataon, si Lin Fan ay sumira sa aking plano. Hindi ka makakatakas ngayon. Ang lakas ng loob mong hawakan ako? Hindi ka hahayaan ng anak ko dito. Akala mo ba ipinanganak ako kahapon? Kung ang anak mo ay maglakas loob na pumunta ngayon, sisiguraduhin kong mamamatay siya rito. Ipapatay ko ang buong pamilya mo na nakahiga dito. Kayong tatlo, maayos at malinis. tama. Kung si Lin Fan ay maglakas loob na pumunta, dito siya mananatili. Pinsan, paano kung magsaya ako sa babaeng ito? Hindi ba ako magiging tatay ni Lin Fan? Anong ginagawa mo? Huwag. Hoy, pinsan? Huwag kang magmadali. Nandito lang naman ang babae, hindi naman siya mawawala. Kung tatanungin mo ako, kapag dumating si Lin Fan dito, gawin natin ito sa harap niya para lalo siyang pahirapan. Ang sarap naman yan. Pinsan, hindi mo alam kung gaano ko kagusto ang babaeng ito. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko siya napanaginipan. Pinsan, talagang gusto mo siya. Gawin mo ang gusto mo, pinsan. Hawakan mo siya ng mahigpit. Huwag. Anong ginagawa mo? Hindi. Nay, Lin Fan, dumating ka. pakawalan mo si nanay ko. Bibilisan ko para sa iyo. Nasa akin ang nanay mo. At matapang ka pa rin sa akin? Pinsan, dahil narito si Lin Fan, hayaan mo siyang makita mismo kung paano ako magiging tatay niya. Liu Mao, naghahanap ka ng gulo. Ako ang naghahanap? Ha, Lin Fan, pumunta ka ngayon. Huwag mong asahan na makakaalis ka ng buhay sa kagubatan na ito. Puta, naglakas loob ka na apakan ako? Gusto mong mamatay? Nay, ayos ka lang ba? Paner, ayos lang ako. Lin Fan, pigilan niyo ang pag-arte na mag-ina. Mga lalaki, patayin ninyo sila. Jiang Min, lakad. Ginoo, paano namin haharapin ang dalawang ito? Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa iyo? Si Liu Mao, tumahimik ka. Kahit patayin mo ako ngayon, hindi ko sasabihin sa iyo. At alam ko na hindi ka na magtatagal. Sige. Kung ganoon, ipagkakaloob ko ang iyong hiling. Jiang Min, gawin mo. Oo, guro. Guro Lin, nagkamali ako. Guro Lin, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, palayain mo ako. Nagkamali ako, maawa ka sa akin. Kung ililibre ka o hindi, desisyon iyon ng Diyos. Ang kailangan ko lang gawin ay ipadala ka sa Diyos. Jiang Min, ininsulto ni Liu Mao ang aking ina. Pilain mo muna siya, pagkatapos ay patayin. Oo, guro. Lin Fan, Guro Lin,
Guro Lin, kumusta ang ginang? Maliit na sugat lang. Walang malubha. Guro Lin, nabigo akong maprotektahan ng maayos ang ginang. Paki, disiplina ako. Huwag mong hayaang maulit ito, tumayo ka. Guro Lin, ang bagay na ito, tiyak na ang pamilya Lin ang nag-utos kay Xu Zihang na kumilos. Kahit sino man iyan, pababayaran ko sila. Ginoo, ang pamilya Lin ay napakalakas. Hindi madaling harapin siya. Dapat tayong humingi ng tulong sa labas. Anong uri ng tulong sa labas? Ang elder ng Dragon Emperor Hall, ang Panginoong Dragon. Ginoo, tandaan mo, sa Panginoong Dragon, dapat kang magpakita ng sapat na respeto. Kahit na minsan ay ginawan ng pabor ng iyong ama ang Panginoong Dragon, ang tamang asal, ay mahalaga pa rin. Pakiusap? Napakawalang galang sa harap ng Panginoong Dragon. Hilahin siya palabas at baliin ang mga binti niya. Panginoong Dragon, mali ako. Panginoong Dragon, Panginoong Dragon. Lahat, mag-relax. Huwag kabahan. Panginoong Dragon, ito ay ginseng na 300 taon. Isang maliit na regalo. Hindi karapat-dapat sa inyong respeto. Nais ko kayo'y maging masaya at malusog at mahabang buhay. Ang mahinang katawan ay hindi kayang tumanggap ng mga tonics. Ang dami mong dagdag, mas mabilis kang mamamatay. Kaya paano ka makakapagsalita ng mahabang buhay? Sino ka? Paano ka nangangahas na sumpain ang Panginoong Dragon? Ito ay pagtataksil. Ang pag-insulto sa Panginoon ng Dragon ay hindi mapapatawad. Panginoon ng Dragon, huwag po kayong magalit. Ang sinabi ng aking binata ay hindi tungkol sa inyo. Tungkol sa kanya ang sinasabi ko, walang iba. Binata, kayo po. Ikaw si Lin Fan, anak ni Lin Boshan. Ang iyong ama na si Lin Boshan ay minsang tumulong sa akin, ngunit hindi iyon nagbibigay sa iyo ng karapatang insultuhin ako. Alang-alang sa iyong ama, putulin mo ang iyong sariling braso. Panginoon ng Dragon, pakiusap, huminahon kayo. Ang pag-insulto sa Panginoon ng Dragon ay isang malaking kasalanan, hindi mapapatawad. Tama, itong bata. Dapat parusahan ng mahigpit. Binata, mabilis na humingi ng tawad sa Panginoon ng Dragon. Sinasabi ko ang totoo, bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Binata, hindi mo dapat gamitin ang mga nakaraang pabor upang walang paggalang sa akin. Hindi kita pakakawalan ng ganoon kadali. Nasira ang meridian ng puso, baradong stasis ng dugo, pinakamalala tuwing hating gabi. Tama? Kung walang himala, mamamatay ka sa loob ng kalahating buwan. Ikaw, Panginoon ng Dragon, itong bata ay naglakas loob na sumpain kayo ng ganito. Patayin siya! Patayin siya! Manahimik. May lunas ka ba? Siyempre, Si Binata, kung magagamot mo ang sakit ko, hindi lang kita pananagutin sa iyong pagkakasala, kundi gagantimpalaan kita ng malaki. ubarin mo ang iyong damit. Ito ang Ghost Gate 13 Needle na paraan ng acupuncture. Ang paggamit ng karayom ay napakahirap na. Ang paggamit ng daliri sa halip na karayom ay hindi pa naririnig. Sino ka ba talaga? Anak ni Lin Boshan, Lin Fan. Sige, ang iyong malalang sakit ay tumagal ng sobra, kaya kailangan mo ng ilan pang paggamot upang ganap na gumaling, ngunit wala ng panganib sa iyong buhay. May dala ka bang jade na palawit? Paano mo nalaman? Pwede mo bang ilabas at ipakita sa akin? Gaya ng inaakala ko, ito ang pure young, ancient jade. Longzun ng Dragon Emperor Palace, pagbati, Dragon Emperor. Sinasabi mong ako ang Dragon Emperor ng Dragon Emperor Palace? Upang magamit ang mga ganitong pamamaraan, dapat ay minana mo ang pamana ng pure young ancient jade. Ayon sa mga patakaran ng Dragon Emperor Palace, sino mang magmana ng pure young ancient jade ay ang bagong Dragon Emperor ng Dragon Emperor Palace. Dragon Emperor, matagal na kitang hinihintay. Ako pala ang bagong Dragon Emperor ng Dragon Emperor Palace. Maaari ka nang tumayo. Dahil ikaw, Dragon Emperor, ay lumitaw. Kailangan nating ipahayag ito sa buong mundo
upang makatanggap ng parangal mula sa lahat ng panig. May tao. Ano ang inyong utos, Lord Longzun? Ipalaganap ang balita. Ang bagong Dragon Emperor ay lumitaw. Sa 3 araw, ako ay magsasagawa ng seremonya ng pagluklok ng Dragon Emperor. Opo. Hindi ba masyadong magarbo iyon? Dragon Emperor, ito ay biglaan na. Ang mga paghahanda ay minadali. Kung may sapat tayong oras, ang aking Dragon Emperor Palace na milyong mga tagasunod ay personal na dadalo sa seremonya. Ito ay medyo nakababa para sa iyong dignidad, Dragon Emperor. Patawarin mo ako. Walang problema. Ikaw na ang bahala sa mga kaayusan. Dragon Emperor, may asawa ka na ba? May kasunduan akong pakasalan ang pamilya Qing sa Yunhai, pero wala pa kaming nakukuhang sertipiko ng kasal. Sa ganoong kaso, sa seremonya ng pagluklok ng Dragon Emperor, ako ang magsasagawa ng inyong kasal. Inaasahan ko rin na sa lalong madaling panahon ay bibigyan ang ating Dragon Emperor Palace ng isang maliit na Dragon Emperor. Lola, tinawag mo si Lin Fan at ako pabalik. May kailangan ka ba? Lin Fan, kung ayaw mong saktan si Yuyan, iwanan mo si Yuyan ngayon din. Hindi ba dati kang pumayag na pakasalan ko si Yuyan? Noon iyon, ngayon ito. Nasaktan mo si Lin Xiao. Ayaw naming madamay sa gulo mo. Ako na ang bahala kay Lin Xiao. Huwag kang mag-alala. Hindi ito makakaapekto sa pamilya Qing. Kung makakaapekto man ito sa amin o hindi, iwanan mo si Yuyan ngayon na. Bakit? Dahil ang Dragon Lord ay dumating sa Yunhai, ipinahayag niya sa publiko na magdaraos siya ng seremonya ng koronasyon para sa bagong Dragon King. Sa oras na iyon, pipili rin siya ng asawa para sa bagong Dragon King. Si Yuyan ang pinakamagandang babae sa Yunhai. Ang bagong Dragon King tiyak na pipiliin si Yuyan. Ang Dragon King ay pumipili ng asawa. Bakit hindi ko alam ito? Bakit kailangan mong malaman? Kailangan bang magpadala ng tao para ipaalam sa iyo? Lola, bukod kay Lin Fan, hindi ako papakasal sa iba. Qing Yuyan, baliw ka ba? Ang pagpapakasal sa Dragon King ay isang malaking pagkakataon para umangat. Mabait si Lin Fan sa akin. Hindi masama ang makasama siya. Kumpara sa Dragon King, si Lin Fan ay wala. Gusto mo bang mabuhay pa ako ng ilang taon? Nakipaghiwalay kay Lin Fan, pinakasalan ang Dragon Emperor. Lola, tumanggi si Qing Yuyan na magpakasal. Ako na lang ang magpapakasal sa kanya. Hoy, hindi ko naman sinabing pakakasalan kita. Lin Fan, tumahimik ka. Hindi ka naman ang Dragon Emperor. Ano ang alam mo? Alam ko na ang Dragon Emperor ay hindi kailanman magkakagusto sa'yo. Sa tingin mo, ikaw ang Dragon Emperor? Tama ka nga. Ako ang Dragon Emperor. Tatay, wala akong kwenta. Minamaliit ko si Lin Fan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ayos lang yan. Sa pagkakataong ito, may tutulong sa atin na harapin si Lin Fan. Patay na siya. Sino? Ang Diyos ng digmaan ay tinalaga ng Dragon Emperor. Ye, Ling, Tian. Yeling Tian. Tama, ako at si War God Ye ay may mga koneksyon. Kung handang tumulong si War God Ye para harapin ang isang maliit na si Lin Fan, kung gayon, hindi ba ito parang dumudurog ng langgam? Ha 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 ha. Sa pagkakataong ito, talagang gumagamit ng sledgehammer para pumutok ng mani. Pero narinig ko, pumunta si War God Ye dito. Mukhang para makipagkita sa Dragon Emperor. Sa pagkakaalam ko, itong si War God Ye ay hindi nagkita sa Dragon Emperor. Sa halip, nagtatanong siya tungkol sa pamilya Qing. Sinong dalaga ang hindi pa kasal? Sa pamilya Qing, sino ang hindi pa kasal? Mukhang si Qing Yufei na lang ang natitira. Ibig sabihin, itong si Qing Yufei ang magiging asawa ng bagong Dragon Emperor. Dapat nating sabihin agad ito kay War God Ye. Oh, Lin Fan, hindi ka pwedeng magyabang ng ganyan. Mahal, ako talaga ang Dragon Emperor. Huwag kang mag-alala. Sa koronasyon ng Dragon Emperor, ipapahayag ko sa publiko na papakasalan kita. Gagawin kitang ang pinakamasayang nobya sa Yunhai. Lin Fan, kailangan mong bawasan ang pagmamayabang mo. Sino ang maniniwala sa iyo? ikaw bata, para lang makuha si Qing Yuyan, gagawin mo ang lahat ng paraan. Wala kang prinsipyo. Lin Fan, tumigil ka sa pagsasalita ng walang katotohanan sa harap ko. Hindi mo ba gustong bigyan ng kaligayahan si Yuyan? Mahal mo ba siya? Kung gayon, umalis ka na ngayon. Tigilan mo na ang panggugulo sa kanya. Si Yuyan ang asawa ko. Walang sinuman ang maaaring kunin siya mula sa akin. Ganoon ba? Natatakot ako na ikaw, Lin Fan, ay walang kakayahan. Lin Xiao, hindi pa nga kita pinupuntahan. At ikaw pa ang lumalapit sa akin. Lin Fan, narito na ang digmaang Diyos Ye.
Bakit ka ganyan kapalagay loob? Malinaw na wala kang respeto sa digmaang Diyosye. Mga guwardiya, tigil. Sino sa inyo si Miss Ching Yufei? Digmaang Diyos ye. Ako si Ching Yufei. Pagbati, Dragon Empress. Ah, tinatawag mo akong Dragon Empress? Paano naging posible iyon? Aking ginang, galing lang ako sa Dragon Lord. Talagang totoo iyan. Ikaw ang bagong Dragon Empress at iaanunsyo ito sa koronasyon ng Dragon Emperor. Lola, ako ang Dragon Empress. Magaling, magaling. Kahanga-hanga. Ano ang kahanga-hanga? Ikaw ang Dragon Empress? Eh ako, ano na? Hanaw, may kukumpara ka ba sa Dragon Emperor? Mula ngayon, wala na tayong relasyon sa isa't isa. Lumayas ka sa harapan ko. Ching Yufei, tinalikuran mo ako ha? Ano ang gusto mo? Digmaang Diyos ye? May gustong mang-api sa Dragon Empress. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Patayin agad. Narinig mo iyan? Ngayon, umalis ka na. Iba ka talaga. Ye Janshan, ano ba itsura ng magiging asawa ko ang Dragon King? Gwapo ba siya? Madam, hindi ko pa nakikita ang bagong Dragon King. Pumunta ka rito para sabihin lang sa akin ito? Madam, ay mga bagay na kailangan ko ng pahintulot mo. Magsalita ka. May relasyon ako sa mag-amang Lin. Gusto ko silang tulungan sa pakikitungo kay Lin Fan. Pero si Lin Fan ay bayaw mo. Kaya, Natatakot kang poprotektahan ko sila, di ba? Oh. Ipinapahayag ko? Mula ngayon, si Lin Fan at ang ating pamilyang Ching ay walang kaugnayan. Ye Janshan, gawin mo ang gusto mo. salamat madam. Mga guwardiya, dakpin si Lin Fan. Sandali! Hindi mo pwedeng saktan si Lin Fan. Madam, kita mo? Si Ching Yuyan ay walang puwang ang pamilyang Ching sa kanyang puso. Hindi siya itinuturing na kasapi ng pamilyang Ching. Ye Janshan, sige na. Dahil sinabi ni Madam, ngayon hindi lamang namin kukunin ang pure yang ancient jade, kundi gusto ko rin na samahan mo ako, Ching Yuyan. Katapusan mo na. Alam mo ba yon? Lin Fan, tumahimik ka. Yufei, magkapatid naman tayo. Nakikiusap ako. Iligtas mo si Lin Fan. Kung pakakawalan mo siya, gagawin ko ang lahat. Talaga? Kung ganoon? Lumuhod at magmakaawa sa akin. Pagkatapos, hahayaan ko ang Diyos ng digmaan na si Ye na bigyan si Lin Fan ng 3 araw pa upang mabuhay. Sige, pangako ko. Yuyang. Ginang, ito. Tama na. Ako ang asawa ng Reyna ng Dragon at tinutupad ko ang aking salita. Pagkatapos ng 3 araw, gawin mo ang gusto mo sa kanya. Lin Fan, bilang paggalang sa asawa ng Reyna ng Dragon, ako, ang Diyos ng Digmaan, ay nagbibigay sa iyo ng 3 araw. Tara na. Yuyang. King Yufei. Ang pagtrato kay Yuyan ng ganito, babayaran mo ito. Lin Fan, ako ngayon ang asawa ng Reyna ng Dragon at ikaw ay patay na naglalakad. Magkaiba na tayo ng mundo ngayon. Kung hindi dahil kay Yuyan, na nagmamakaawa sa akin, malamang hindi ka nakaligtas ngayon. Lin Fan, lumabas ka sa pamilya Ching ngayon din. Hindi ka karapat-dapat na maging bahagi ng pamilya Ching. Lin Fan, umalis na tayo! Tatandaan ko ito. Ang ginawa mo kay Yuyan at sa akin ngayon, babayaran mo ito. Ako? Ang asawa ng Dragon King? Matatakot ba sa iyo? Umalis ka. Umalis na tayo. Mahal? Bakit ang tanga mo? Bakit mo iyon ginawa para sa akin? Ano pa ang magagawa ko? Panoorin kang mamatay? Habang may panahon pa, dapat kang umalis sa Yunhai. Mahal, hindi kita iiwan. Protektahan ka lagi. Hindi ka ba takot? Si Ching Yufei at ang iba pa, hindi ka nila hahayaan. Huwag kang mag-alala, mahal. Alam ng Dragon King ang lahat. Isang babaeng tulad ni King Yufei na may pusong lason, hindi karapat-dapat na maging asawa ng Dragon King. Makikita mo. Lin Fan, masasabi mo ba sa akin? Bakit ang bait mo sa akin? Mahal. Naaalala mo ba noong bata pa tayo, binigyan mo ng tinapay ang isang batang lalaki, isang pirasong tinapay? Tinapay? Oh, sa tingin ko, naaalala ko. Ang batang lalaking iyon ay ako. Mula sa sandaling iyon, nanumpa ako, babalikan kita. Sino ang mag-aakala, magiging napakaganda mo? Kaya nagpasya akong ibigay ang sarili ko sa'yo. Hindi ito pagbabayad ng utang.
Sinusubukan mo lang akong samantalahin. Kung gayon, dapat akong samantalahin ng kaunti pa. Tigilan mo ang pagbibiro. Kailangan mong malaman kung paano umalis sa Yunhai. Mahal, magtiwala ka sa akin. Malalaman mo ang lahat pagdating ng panahon. Bakit siya sigurado? Binabati kita, Lady Long. Siguro hindi ako dapat nagsuot ng napakakulay ngayon. Si Yufei ang tunay na bituin. Mahal, ikaw ang bituin ngayon. Qing Yufei. Hindi siya karapat-dapat na magtali ng iyong sapatos. Si Yufei ay asawa ng Dragon King. Paano ako magiging bituin? Mahal, magtiwala ka lang sa akin. Tamang desisyon ito. Hindi mo man lang mailigtas ang sarili mo. At gusto mong makinig ako sa'yo? Medyo may tiwala ka. Lin Fan, dapat umalis ka na ngayon. Huwag kang mag-alala, mahal. Ngayon, kakausapin ko ang War God Ye. Nang maayos. Malamang. Hindi siya masyadong mahipit sa akin. Sige, kausapin mo siya ng maayos. Huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Sigurado ka? Oh, Lin Fan, ang tapang mo naman. Alam mo na si War God Ye ay humahabol sa'yo at naglakas loob ka pa ring pumunta. At ikaw, Qing Yuyan, seryoso ka ba? Ako ang bida ngayon. Bakit ang formal ng suot mo? Ano, gusto mo ring mapansin ng Dragon Emperor? Nakita mo, Lin Fan? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Hindi na lang sana ako nagsuot ng masyadong makulay. Qing Yuyan, bakit kasama mo pa rin siya? Lola, hindi ko siya iiwan. Oh, Yuyan, dahil nagkita tayo rito, tadhana na siguro ito. Ginang Emperador Dragon, bakit hindi mo siya ipakasal sa akin? Sige, pero tandaan mo, babayaran mo ang pabor ko. Siyempre. Yuyan, narinig mo ba yon? Ginang Emperador Dragon, ibinigay ka na sa akin. Sumama ka sa akin ng maayos. Qing Yuyan, sumama ka na lang kay Ginoong Chinchu. Nawalan ka na ng 2 pagkakataon para umangat sa itaas. Gusto mo bang mawalan ng pangatlo? Lola, wala ba talagang lugar sa puso mo para sa iyong apo? Sinabi ko na sa'yo, perahan lang ang mahalaga sa akin. Ang pamilya Qin ay bangkarota, pero ang payat na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa kabayo. Mas mabuti pang sumama ka kay Qin Xiao. Kanino? Kahit sino ay mas mabuti kaysa sa walang kwentang si Lin Fan. Bukod pa rito, patay na si Lin Fan. Gusto siyang patayin ni War God Yi sa mundong ito. Maliban sa Dragon King at sa akin, sino ang makakapagligtas sa kanya? Qing Yuyan, mas mabuting humanap ka na ng lalaki ngayon para hindi ka maging balo. Yuyan, sumama ka na lang sa akin ng maayos. Mabuti ang pakikitungo ko sa iyo. Ang tanging lugar mo ay kasama ko. Ikaw. Ang lugar mo ay kamatayan. Ginang Dragon King, dapat kang manindigan para sa akin. Lin Fan, inutusan ko si Chinchu na kunin si Qing Yuyan. Kung maglalakas loob kang saktan si Chinchu, ikaw ay, hindi mo ba ako pinapansin? Pansinin ka. Hindi ko kayang tiisin ang anumang dumi sa aking mga mata. Ikaw, Lin Fan, napakasuway mo. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan kay Ginang Dragon King? Ngayon, kahit na dumating ang hari ng langit, walang makakapagligtas sa iyo. Nabuhay ka pa, ay isang pabor na sa iyo. Qing Yuyan, ito ba ang mabuting lalaking sinasabi mo? Buti na lang hindi ka asawa ng Dragon King. Kung hindi, napag-usapan namin ang mga tao mo kanina. Hindi ka ba gaganti sa amin? Lola, hindi ko ginawa. hindi mo ginawa o hindi ka maglakas loob, pero ang iniisip mo ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay, ako, Qing Yufei, ay ang asawa ng Dragon Emperor. Lin Fan, bilang asawa ng Dragon Emperor, inuutusan kita na lumuhod, humingi ng tawad at magmakaawa. Kung hindi, hindi kita papatawarin. Lin Fan, huwag kang magpadalos-dalos. Si Yufei ay asawa ng Dragon Emperor. Lin Fan, subukan mong lumaban sa akin kung kaya mo. Ang palasyo ng Dragon Emperor ay may milyong tagasunod, bawat isa'y dumura ng isang beses at malulunod kanila. Yufei, si Lin Fan, siya. Tinatawag akong asawa ng Dragon Emperor. Siya ang asawa ng Dragon Emperor. Isinasaalang-alang na tayo ay pamilya. Patawarin mo si Lin Fan. Qing Yuyan, sino ba ang pamilya sa iyo? Hindi ka na matitiis ng pamilya Qing. Mula ngayon, umalis ka sa pamilya Qing. Qing Yuyan, naririnig mo ba ako? Ang tanging paraan mo ngayon ay iwanan si Lin Fan. O kaya, pumunta kay Lin Xiao. O kaya, pagkatapos ay sumama ka kay Chinchu. Yuyang. Qing Yufei. Inihingi mo ang kamatayan. Aray! Galit ang basura. Natatakot ako. Dumating na ang Diyos ng digmaan. Narito na si Diyos ng digmaan Ye. Lin Fan, patay ka na. Bakit hindi si Diyos ng digmaan Ye? Na-promote ba siya? Babae ang Diyos ng digmaan.
Parang ang Dragon Emperor, espesyal na inihanda para sa iyo. Lin Fan, kahit na si Diyos ng Digmaan Ye o ang bagong Diyos ng Digmaan, ibigay ang pure yang ancient jade at makakaalis ka ng malaya. Kung hindi, Natatakot ako na hindi mo na makikita pa si Diyos ng Digmaan Ye. Diyos ng Digmaan? Ano ang ibig mong sabihin? Si Diyos ng Digmaan Ye, siya. Ubo. Diyos ng digmaan. Kung ibibigay ni Lin Fan ang pure young ancient jade, patatawarin mo ba siya? Dapat mamatay si Lin Fan. Ibang paraan lang ng kamatayan. Kayo lahat. Mahal, kita mo. Kahit anong gawin natin, hindi nila tayo pakakawalan. Kaya hindi na natin kailangan lunukin ang ating pride. Lin Fan, wala rito ang war god na si Ye. Ayaw mong ibigay ang pure yang ancient jade, hindi ba? Ang pure yang ancient jade ay ipinamana ng aking ama. Hindi ka karapat-dapat na hawakan ito. Humihingi ka ng kamatayan. War god, teka muna. Ngayon ay ang selebrasyon ng Dragon Emperor at ako. Kung papatayin natin siya rito, hindi ba ito magdudumi sa lugar na ito? Bakit hindi na lang hayaang mabuhay siya ng kaunti pa? Maaari natin siyang patayin pagkatapos ng selebrasyon. Tama ka, madam. Haharapin natin siya pagkatapos ng selebrasyon. Kung gayon, dapat protektahan ng war god ng maayos ang madam, tama ba? Kung gayon, ako na muna ang bahala sa madam. Lin Fan, kung gusto mong mabuhay, ako, ang madam, ay maaaring bigyan ka ng pagkakataon. Hanggat handa kang maging alipin ko, hihilingin ko sa war god na iligtas ang iyong buhay. Kung gayon, salamat, Madam Dragon Emperor. Alam mo ang iyong lugar. Lin Fan, kailangan mong umalis agad sa Yunhai. Ching Yuyan, huwag sabihing hindi ka inalagaan ni Lola. Tumigil ka sa pagsasalita ng marami sa taong mamamatay na. Nandito ngayon ang lahat ng mayayamang binata. Pumili ka lang ng isa at siguradong may magandang buhay ka na. Asawa, kung gayon, humanap ka na lang ng iba. Sa ganitong oras, nagbibiro ka pa rin? Hindi ka na pwedeng manatili dito. Dapat kang maghanap ng paraan para umalis sa Yunhai. Bilisan mo, bibigyan kita ng panahon. Umalis ka na, ngayon na. Umalis ka sa Yunhai at huwag nang bumalik. Ganyan dapat. Salamat, Lola. Binigyan si Lin Fan ng pagkakataong makatakas. Bigyan siya ng pagkakataon? Kung makakaalis siya o hindi depende sa kanyang swerte. Ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Marami siyang nasaktan. Kahit bigyan natin siya ng pagkakataon, baka hindi pa rin siya makaalis. Ikaw, napakasama mo. Hoy, gusto mong umalis? Nagbigay ba ako ng pahintulot? Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Inalagaan ka ng pamilya Ching ng matagal. Hindi pwedeng mag-aksaya ng pera sa iyo. Ngayon, kasama ang maraming mahahalagang tao dito, paano kung may magustuhan ka? Para mabawi natin ang ilan sa pera natin, di ba? Hindi ba sa tingin mo, Lola? Sa tingin ko, pwede itong gumana. Paano kung ganito? Magsasagawa tayo ng auction dito mismo. Ano sa tingin mo? Magandang ideya yan. Lola, Yufei, paano mo to nagawa sa akin? Lahat tumahimik. May sasabihin si Lady Dragon Emperador, Datu. Hindi naman talaga ito utos. Ngayon lang, sa gitna ng inyong mga abalang schedule, naglaan kayo ng oras para dumalo sa aking at ng aking asawa, ang Dragon Emperor, na selebrasyon. Lubos akong nagpapasalamat, kaya naghanda ako ng regalo para sa lahat. Anong regalo? Anong regalo? King Yuyan, ang pinakamagandang babae sa Yunhai. Napagpasyahan ko na i-auction siya para sa isang gabi. Simulang bid, 5 milyon. Ang pinakamataas na bid ang magdadala kay Ching Yuyan. Xing Yufei, baliw ka. Paano ka naging ganito ngayon? Ching Yuyan, mas magaling ka lagi sa akin simula pa noong bata tayo. Alam mo kung ano ang naramdaman ko noon? Ngayon, itatapak kita sa ilalim ng aking mga paa. Hindi ba't ikaw ang sikat? Sige, tingnan natin ngayon kung ilang tao ang handang magbid para sa'yo. Nagbid ako ng 5 milyon. Chinchu, si Ching Yuyan ay akin. Hindi mo siya maaaring kunin. Nagbid ako ng 50 milyon. 50 milyon. Ching Yuyan, bakit ang lungkot ng mukha mo? Hindi mo ba narinig? Si Binatang Lin Xiao ay nagbid ng 50 milyon. Sino ang mag-aakala ang laki pala ng halaga mo para sa isang gabi? Kung ia-auction ka pa namin ng ilang gabi, lulubog tayo sa pera. Madam Long Huang,
Mukhang walang makikipag-compete sa akin. Kung ganoon, si Qing Yuyan ay akin ngayong gabi. Si Young Master Lin Xiao ay mapagbigay. Ako, madam, ay nagpapahayag si Qing Yuyan ay sa iyo ngayong gabi. Qing Yuyan, gumastos ako ng 50 milyong dolyar para manalo sa iyo sa subasta. Huwag mo akong pagsisihin na sayang ang pera. Para sa wala. Igil, alisin mo ang mga kamay mo sa kanya. Lin Fan, hindi ba sinabi ko sa iyo na umalis ka sa Yunhai? Bakit ka bumalik? Mahal, paano kung maiiwan ka at iwan kang mag-isa? Lin Fan, naglakas loob kang kumilos, humihingi ka ng kamatayan. Lin Xiao, hindi lang kita sasaktan, kundi pati parurusahan ka. Tigil! Lin Fan, sa tingin mo ba na ang pagpapalit ng damit ay nagbibigay sa iyo ng karapatan na kumilos sa harap ko, madam? Wala kang paggalang sa akin, madam. Kaninong madam ka? Bakit ko dapat igalang ka? Tumanggi ka sa toast para lang uminom ng parusa. Diyos ng digmaan, ano ang ginagawa mo? Ayaw lang kitang masaktan. Diyos ng digmaan, ang tapang niya, sinaktan ako. Ikaw ang sinasaktan ko. Diyos ng digmaan, tingnan mo kung gaano siya kayabang. Ligpitin siya. Lin Fan, kahit lumuhod ka ngayon at magmakaawa sa akin, hindi kita patatawarin. Tama na. Lin Fan, ang pagmamaltrato mo sa asawa ng emperador ng dragon, hindi ka patawarin ng emperador ng dragon. Lin Fan, Lin Fan, nabaliw ka na? Nabaliw. Medyo kakaiba itong war god. Ano bang problema niya? Hindi mo ba nakita? Pinoprotektahan niya lang ako. Kasi, bagong appointed lang siya. Dumating na, ang Dragon Lord. Lin Fan, kapag naluklok na ang asawa ko, aaksyonan kita. War God, magaling kang nagprotekta sa akin. Gagantimpalaan kita ng malaki. Lahat, ako, ang kagalang-galang, ay dumating sa Yunhai at hindi inaasahang natagpuan ang Dragon Emperor. Ngayon, espesyal akong magdaraos ng seremonya ng koronasyon ng Dragon Emperor. Nang walang dagdag na abala, sabay nating batiin ang Dragon Emperor. Lin Fan, ano ang ginagawa mo? Mahal, gagawin ko ang seremonya ng paghalal. Bakit umaakyat si Lin Fan doon? Natatakot ako na magdulot siya ng gulo. Sa akin dito, hindi siya makakagawa ng anumang daya. Tingnan natin kung ano ang kanyang balak. Lin Fan, bumaba ka agad. Mga ginoo at mga binibini, opisyal kong inaanunsyo ngayon, ang bagong Dragon Emperor ng Dragon Emperor Hall ay G. Lin Fan. Si Lin Fan ay ang bagong Dragon Emperor. Paano nangyari ito? Paano ito posible? Paano nangyari ito? May pagkakamali ba? Ano? Si Lin Fan ang bagong Dragon Emperor? Tapos na ang pamilya nating Lin, hindi ba? Naku! Tapos na. Ang pamilya nating Lin ay tuluyan ng tapos. Tatay! Ayaw kong mamatay! Ikaw! Bilisan mo! Mag-isip ka! Ano ang magagawa ko? Maaaring, hindi ako niloko ni Lin Fan. Totoo ang sinabi niya. Ang Dragon Lord ng Dragon Emperor Hall na kumakatawan sa milyon-milyong tagasunod ng Dragon Emperor Hall, bumabati sa Dragon Emperor sa kanyang pag-akyat sa trono. Lahat, magbigay pugay sa Dragon Emperor. Mabuhay ang Dragon Emperor! Mabuhay ang Dragon Emperor! Tumayo kayong lahat. Opisyal kong inaanunsyo ngayon. Ang Dragon Empress ay si Qing Yuyan. Lahat, tapos na ang seremonya ng paghalili. Ngunit may ilang bagay na hindi pa tapos. Lin Bochuan, ano ang masasabi mo? Xiao Fan, ako ang tiyuhin mo. Pamilya tayo. Ngayon lang naalala mong pamilya tayo. Noong araw, pinatay mo ang aking ama. Noong pinahirapan mo ako. Bakit hindi mo naisip iyon? Babayaran mo ito. Lin Fan, magpinsan tayo. Ang nangyari noong araw, siya lahat iyon. Wala akong alam. Wala akong kinalaman doon. Ano? Ikaw na walang utang na loob. Ikaw na walang utang na loob. Ikaw na walang utang na loob. Tumahimik ka. Matandang hangal. Ang kasamaan ay parurusahan ng langit. Mga bantay, dalhin silang lahat. Hintayin ang kanilang kapalaran. Opo, Ginoo. Hindi. Dragon Emperor. Mabuting manugang na apo. Alam kong ikaw ay natatangi. Tama ang lola tungkol sa iyo. Sino ang tinatawag mong lola? Ipinagkasal ko ang apo kong si Yuyan sa iyo. Kaya natural, ako ang lola mo. Sana ay hayaan mo na ang nakaraan. Hayaan na ang nakaraan.
Bakit hindi ko napansin dati? Na mayroon kang malaking puso. Pero hindi ako mapagpatawad. Sabi ko, pababayaran ko kayong lahat. Yuyan, ikaw ay pinalaki ng pamilyang Qing. Hindi ka maaaring maging walang utang na loob. Tama na ang usapan. Mga gwardya, Lin Fan, oh, hindi. Emperador Dragon, pwede ba akong magmakaawa sa iyo? Patawarin sila? mahal. Pero napakasama ng ginawa nila sa iyo. Pero, pamilya ko pa rin sila. Sige, kung ano ang sabihin mo, mahal. Maaaring hindi sila patayin, ngunit hindi sila makakatakas sa parusa. Jiangmin, Opo, alam ba ni Yeling Tian ang kanyang kasalanan? ang dating Diyos ng digmaan ay bulag. Nagkamali siya sa pagkilala sa babae. Naghihintay ng parusa ng Emperador Dragon. Kung gayon, parusahan siya. Sa pagpapadala ng lahat ng api sa aking asawa sa kanlurang Afrika, at hayaan siyang bantayan sila doon, na hindi na muling babalik sa Yunhai. Opo, tara na. Si Wargadi ay nawasak dahil sa iyo. Pagdating mo sa kanlurang Afrika, magkakaroon ka ng magandang oras. Dalhin sila. Kumilos ka. Yuyan, Mahal, mula ngayon, walang sino man ang mang-aapi sa iyo muli. Ano ang problema? Naging sobrang corny ba ako? Sa aking karanasan po, buntis ang ginang. Magiging ama na ako? Binabati kita, Emperador Dragon.